uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm malamang susuko na, dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, pegador, kayo ay maganda. Benga, pegador, galit sa masama. Benga, pegador, ang sa inyo bebenga. Benga, pegador, wala kang kawala. Benga, pegador, kayo ay maganda. Benga, pegador, galit sa masama. Benga, pegador, ang sa inyo bebenga. Pero ito, pag-usapan natin to. Partner, naniniwala ka ba na ang issue is, ito daw, di umano, si First Lady Liza Araneta Marcos ay meron daw budget na 100 million project. Chismis lang daw ng ng palasyo. Hindi, partner. For me, hindi ako naniniwala dyan. Paano mo nasabi? Kasi marami kayo na naglalabasan na Ito nga magagaling Yun nga yung... mga pumuputak. Oh, Yung maraming kuda ng kuda pero walang pinagbabasihan. ayun na diba? nga Yun na nga. Yun yung masakit sa ulo minsan isipin at tignan eh. Yun na Masakit nga. sa mata eh. Kasi unang-una, partner, as a first lady, hindi ko kailangan magkaroon ng proyekto. Para saan? 'Di ba? At kung gagawa man ako ng proyekto, bakit sa ibang lugar pa? Bakit hindi sa sarili kong hometown? Di ba? Yan din ang iniisip ko. Kung pilit ba na sinasama sa paglubog ni Sara Duterte itong si First Lady. Palagay naman. Mukhang yun naman talaga ang pinaka-target. Target nila. Oo. Target nilang mangyari. Kasi wala na sila maiba to eh. Actually ngayon, partner, nakikita ko nga lumalabas na ang paglutang ni Leveste ay tanging pakanaan na naman ng mga Duterte. Bakit? Kagaya ng kung paano nila pinaingay si Kiko Barsaga. Baka tatakbong Well, may usap-usapan na naghahangad ng mataas na posisyon. Yun ang pinaka-isa sa mga nababasa kong article. Pero ito, partner. Pero ito, basahin ko lang ha. Sabi dito sige. sa article, nabasa ko sa Abante, ang sabi dito, mga kababayan ko, questionable at walang halaga umano'y ang Cabral files ng DPWH. DPWH leak. Kung saan nabanggit ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos na di umano'y may 100 million infrastructure project sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program ng Department of Public Works and Highway. Oh, di ba? Sabi dito, the alleged Cabral lease that DPWH leaks are still questionable. There is no proof that they are really come from DPWH ayon sa Palace Release Officer na sinabi ng Attorney Claire. Ito nagtataka ako, madagdag ko lang. Paano magkakaroon ng budget ang gunang-ginang? Liwanagin natin. Dito tayo sa pinakamadali. Yeah. Para mas maintindihan ng taong bayan. Kasi better na naiintindihan ng taong bayan to, partner. Number 1, titingnan natin. Ang unang ginang ba ay mayroong karapatan? Wala. Na magkaroon ng infrastructure? For me, wala. Kasi unang-una sa lahat, she's a first lady. Correct. Ang pinakatrabaho niya bilang unang ginang ay ang tulungan Ang asawa niya. asawa niya. Bilang asawa. Bilang asawa. Diba? At bilang first lady rin. Suportahan kung ano man yung mga proyekto at gusto mangyari ng Pangulo. Oo. Pero hindi ibig sabihin no, na kinakailangan niyang magkaroon ng sarili niya ring proyekto. May sarili niyang budget. Ng sarili niyang budget. Para Kasi sa sarili niyang nagtataka proyekto. ako, partner. Pilit nilang iginigiit na unang-una para malaman ng taong bayan, ang unang ginang ho ay hindi ho nakakatanggap ng budget sa gobyerno. Totoo yan. Hindi ho makakakuha ang unang ginang sapagkat hindi ho siya number 1 public official, hindi ho siya hinalal ng taong bayan, hindi ho siya wala ho siyang karapatan na hawakan ng pondo, kundi ang kanyang karapatan lamang ay alam mo partner? Ano, partner? Paliwanag mo. Alagaan ang kanyang asawa. Tama. At ang kanyang mga anak. Anak. Siyempre.
Siyempre, Diba? kasama ang bayan. Oo, kasamang bayan, ang Hindi, taong bayan. hindi porke sinabi ko kasama, kalagaan ng kasama ng bayan, kailangan magkaroon siya ng budget. Hindi No. ganun yun, partner. Ang ibig ko lang sabihin doon is, karapatan niya na alagaan ng kanyang asawa. At saka it's more on moral support din. Correct. At the same time. Correct. More on moral support talaga. Moral Hindi niya support. kailangan maging hands-on sa kung ano mang project ang meron ng gobyerno, Correct. especially sa DPWH. Tama. Lalo-lalo na at wala rin naman siyang specific na nasasakupang lugar gaya ng mga kongresista, representatives. So, hindi pasok sa banga kung ano man yung tinutulak nila or pilit nilang binabato sa First Lady. Sabi pa dito, sinabi ni Castro na chismis lang ito maituturing gawa-gawang dokumento para magdamay ng ibang tao na wala namang kinalaman sa gobyerno. Mayroon pang umanong makaproyektong sa care of daw kay First Lady Lisa Araneta Marcos with request letter for the district representative na si Faustino D. Sabi ni Castro na walang sino mang magsasabi na ang di umano'y proyekto ay natukoy na natuloy o nasimulan. Exactly. Actually, I totally agree. Bakit? Kasi partner, unang-unang sa lahat, yung DPWH leaks na yan Oh. is hindi pa dumadaan sa authenticity. Okay. So, walang magpapatunay na totoo ito. Oo. Not unless nadadaan to sa authenticity check. Naman na tipong may tamang taong kailangan tumingin na ito ba legit facts, may mga ebidensya ba tayong makukuha, panghahawakan sa mga pangalan, proyekto nakalista sa mga sinasabi ni Leviste. Okay. Pero ang masakit kasi dun, wala eh. Ayaw niyang ilabas. Kasi nga, siguro, totoong wala. Gawa-gawa lamang. Kaya sinasabi rin ng palasyo na ito ay chismis lamang. Okay. Diba? So sa makatuwid, partner, walang magsasabi o walang magpapatunay. Exactly. Walang makakapagpatunay na ito yung nangyayari. At ito ay totoo. Okay. Or nangyari. At least alam natin. Yeah. At least pinaalam natin. Yun yung punto natin eh. Yun ang punto doon. Ngayon ang tanong ko dito, partner, may isang tanong ako dyan. Mm. Bakit dinadamay nila ang unang ginang? Well, like what I said earlier, partner. Ah. Para sa akin this is my opinion. Ito is destabilization. Okay. Way, paraan, pamamaraan nila na alam naman natin na ganito maglaro, ganito gumalaw at kumilos ang mga Duterte. Sa mga nagdaang buwan, taon, nakita natin, na-witness natin kung paano nila sinisira ang current administration, ang Marcos administration, using different people, different personality. One of them is si Kiko Barsaga, and so on and so forth. So, para sa akin, ito ay parte lang ng kanilang act para sirain ang Marcos administration. Kasi unang-una sa lahat, wala na sila maibato eh. Correct. Ubus na. Ang mga DDS ba, may lakas pa? Wala na. Wala na, di ba? So, what they are doing is, instead of mag-focus sila sa wala ng kapangyarihang DDS supporters, mas ginagawa nila is, tinitake advantage nila yung mga taong sa tingin nila ay suportado pa rin sa mga Duterte. Mhm. Yun ang mga ginagamit nila para mag-ingay at rumesback sa kung anong gusto nilang ipato sa Yun. Marcos administration. Ito, partner, ng isa sa nakita ko. Mhm. Ito, pinakamalala. Alam mo ano, partner? Ano yan? Isa pa sa napansin ko doon sa issue, alam mo ano, partner? Ano, partner? Pilit nilang ikinakawit si Unang Ginang kasi Yeah. gusto talaga nilang patagusin sa loob ng palas. Mhm. But suddenly, hindi tumatagos sa palas yung kanilang mga banat. Yeah. Ang problema, Every. ang problema dito, partner, is dahil sa hindi nila mapatagos sa palas, dadamay na nila. Ang gusto ko lang malaman, kung totoo ba talaga itong hawak ni Leandro Leviste. Kasi, kung totoo to, bakit ngayon wala nilabas? Second, nagsalita na Secretary Vince Dizon. There is a story na umalagwa tong kongresista na to Mhm. sa loob ng opisina ni Cabral at di umano'y
namilit na nanguha ng files. Okay. And then ngayon, nagbabakbakan sila. Binabalikan siya ni Nilibiste. binabalikan siya ni Vince Dizon Okay. na walang katunayan 'yan. Mhm. Kasi kung totoo naman talaga may karapatan magsalita dito, yung DPWH secretary, Yeah. if that I is agree. true. Pero siya nagsilibiste at naglabas. Obvious to para sa akin na talagang gusto niya lang mag-cloud chase talaga. Gusto lang talaga din nila manira. Gusto lang manira. Hindi ko lang alam kung bakit. Kasi imagine mo partner, sasabihin mong September 4 natanggap mo yung sinasabi mong DPWH files or Cabral files. Mm. 'Di ba? September 4. Ngayon mo lang siya ilalabas. Oh. And then suddenly, ayaw mo rin naman siyang ibigay at ipa-authenticate sa DPWH. May malalaman kasi. Ano bang malalaman dito? Malinaw na ang tinatago mo is hindi totoo. Malinaw na nagsisinungaling ka. Malinaw na yung mga sinasabi mo sa publiko, sinasabi mo sa mga mainstream media is walang pagbabasihan. So you mean partner, dahil hindi niya maibigay, so lahat ng sinasabi niya, lahat ng nilalabas niya, puro kasinungalingan. Yeah. In layman's term, chismis lang. Chismis. Yeah. Kasi, ang sabi, di ba, yung budget na sinasabi niya, etong mga budget na to na pinalabas na to, hindi pa naman pala na ipopropose. 'Di ba? Those are line items. Kumbaga, pag sinabing line items, Proposal pa lang to eh. Proposal. Kumbaga, listahan pa lang to. Pero, hindi pa na budgetan. hindi pa na-budgetan. Ang tanong kasi rito, May mga nilagay silang pangalan. yeah, kahit naman ikaw partner napakadaling gumawa ng listahan. Mag-computer lang ako. Di ba? I-edit ko tong ganito, i-insert ko yung pangalan nito. Pwede ko ilabas sa social media. Pag Ito i-insert ko yun. yung pangalan nito, lagay ko lang, First Lady Luisa Raneta Marcot, care of Boji D. Boji D. Di ba? Di ba? Napakadali. Napakadali. So, simple nga lang. Simple lang. Simpleng-simple lang na ginagago nila ang taong bayan. Yun ang Na pinapaasa na naman nila ang taong bayan para pabagsakin ng Marcos administration. Yun ang pinaka masakit na katotohanan Yes, I agree. na hindi nila matanggap. Hey! Pagalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga. Mga fake news, benga. Salbahing dede, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala.